Amoy ng pinipritong bacon at mainit na kape ang gumising kay Hope Legarda. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napahawak sa kanyang noo. Kagabi ay nilagnat siya at masama ang pakiramdam, kaya maaga siyang nakatulog. Nang mapansin niyang wala sa tabi ang kanyang asawa, bumangon siya at naglakad palabas ng kanilang napakalaking master's bedroom. Pagdating niya sa kusina, halos mapatigil siya sa paghinga. Nakatayo sa harap ng kalan ang bilyonaryong CEO ng Madrid Empire na si Winston Madrid. Nakasuot ito ng puting dress shirt na nakatupi ang manggas hanggang siko, itim na slacks at isang kulay pink na apron na may nakasulat na Kiss the Cook. Nagluluto ito ng almusal habang sumasayaw ng bahagya sa tugtog ng isang lumang love song. 6 na buwan na silang kasal dahil sa isang arranged marriage ng kanilang mga magulang. Alam ni Hope ang reputasyon ni Winston, ang pinakasikat na playboy ng Maynila. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, hindi niya maiwasang mahulog sa lalaking ito. Paano ka ba naman hindi mahuhulog kung ganito ka-sweet ang asawa mo? Lumingon si Winston at nakita si Hope. Ngumiti ito ng napakalawak at lumabas ang dimples. Good morning, misis ko. Bakit ka tumayo? Diba sabi ko sa'yo kagabi magpahinga ka lang? Ipagdadala sana kita ng breakfast in bed eh. Pilit na itinago ng dalaga ang kilig. Naglakad siya palapit sa island counter at naupo. Naamoy ko kasi yung sunog na bacon, Winston. Baka mamaya masunog mo pa tong penthouse natin. Ako pa ang masisi ng mga bumbero. Natawa ng malakas. Inilapag ang plato ng bacon at itlog sa harap ni Hope. Hindi yan sunog. Extra crispy lang yan. Alam ko namang paborito mo ang malutong na bacon eh. Kamusta na yung pakiramdam mo? May lagnat ka pa ba? Lumapit si Winston kay Hope at dahan-dahang ipinatong ang malaking palad nito sa noo at leeg ng dalaga. Naramdaman ni Hope ang init ng kamay ni Winston at ang mabangong amoy ng pabango nito. Napapikit siya ng bahagya. Ito ang mga sandaling nagpapalimot sa kanya sa mga chismis tungkol sa kanyang asawa. Sobrang maalaga si Winston dahil dito kadalasan ay palihim na namumula sa kilig si Hope. Wala na, ayos na ako. Uminom na ako ng gamot kagabi. Salamat sa pagbabantay sa akin. Akala ko may meeting ka pa kagabi. Kumuha ng upuan at tumabi si Winston kay Hope. Pinunasan niyang dumi sa pisngi ng asawa gamit ang hinlalaki. Pinakansel ko kay Marco. Sabi ko mas kailangan ako ng asawa ko. Ano ba naman yung milyong-milyong kontrata? Kung may sakit naman ang pinakamagandang babae sa buhay ko, di ba? Kumain ka na, dali. Sinangag ko pa yung kanin na yan gamit ang bawang na ako mismong naghiwa. Ang bolero mo talaga. Kung hindi lang kita kilala, baka naniwala na akong ako lang talaga ang babae sa buhay mo. Ikaw lang naman talaga, Hope. Asawa kita eh. O siya, bilisan mong kumain dyan at baka lumamig pa yung kape mo. Maliligo lang ako saglit at may maaga akong board meeting ngayon. Pag-uwi ko mamayang gabi, manunood tayo ng paborito mong K-drama, okay? Ako na ang bibili ng popcorn. Okay, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Hinalikan ni Winston si Hope sa noo bago ito nagmamadaling pumasok sa banyo ng master's bedroom. Naiwan si Hope sa kusina, nakangiti habang kumakain ng extra crispy na bacon. Sa mga sandaling yon, naniwala siyang baka nagbago na talaga ang kanyang asawa. Baka siya na ang babaeng makakapagpatino sa isang Winston Madrid. Matapos kumain, pumasok si Hope sa kwarto para sana ipaghanda ng damit si Winston. Nakita niya ang suit jacket na ginamit ni Winston kahapon. Nakasampay sa ibabaw ng sofa sa loob ng kwarto. Kinuha niya ito para ilagay sa laundry basket. Ngunit nang itaas niya ang jacket, may naamoy siyang matapang na pabango ng babae. Hindi ito ang pabango niya. Amoy vanilla at matapang na sampagita. Kumunot ang noo ni Hope. Pinagmasdan niya ng tingin ang kabuuan ng jacket. At doon sa may bandang kwelyo ng panloob na white polo na naiwan din sa sofa, nakita niya ang isang matingkad na pulang mantsa, isang lipstick. Bumilis ang tibok ng puso ni Hope. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang polo ng asawa. Lipstick? Hindi, baka namali lang ako. Baka may nakabangga lang siya sa elevator. Oo, tama, baka aksidente lang. Pilit kinakalma ni Hope ang sarili nang biglang umilaw ang iPad ni Winston na nakapatong sa bedside table.
Dahil nakasync ang iPad sa cellphone ni Winston, lahat ng message na pumapasok sa cellphone nito ay lumalabas din sa screen ng iPad. Isang notification mula sa sekretary nitong si Marco. Sir Winston, confirm na po ang booking ninyo para mamayang gabi. The Grand Imperial Hotel, Penthouse Suite 8, 9 p.m. The VIP escort agency already sent the details. Tiffany daw po ang pangalan ng escort na pinili nyo. Enjoy your night, sir. Ako na pong bahalang magdahilan kay Ma'am Hope. Nabitiwan ni Hope ang polo shirt. Parang binagsakan ng langit at lupa ang buo niyang pagkatao. Ang mga matatamis na salita kanina, ang pag-aalaga, ang pagluluto ng bacon, lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong panakipbutas sa patuloy na pambababae ng kanyang asawa. VIP escort? Booking? The Grand Imperial Hotel? Ang akala ni Hope ay maiiyak siya, pero isang matinding galit ang pumalit sa lungkot na nararamdaman niya. Hayop ka, Winston Madrid. Napakahayop mo. Akala mo siguro habang buhay mo kung mapapaikot sa mga palusot mo at sa mga pa-breakfast in bed mo? VIP escort pala ya. Tingnan natin kung gaano kasarap ang gabing naghihintay sa'yo. Narinig ni Hope ang pagpatay ng shower sa loob ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang polo sa sofa at inayos ang iPad na parang walang nangyari. Lumabas siya ng kwarto bago pa man makalabas si Winston. Kinuha niya ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Kailangan niya ng tulong at iisang tao lang ang alam niyang makakatulong sa kanya para sa pinakabaliw na planong naisip niya. Isang oras ang lumipas, nakarating si Hope sa isang condo unit sa Makati. Pag-aari ito ng kanyang best friend na si Cassidy. Si Cassidy ay isang sikat na voice actor, narrator. Nagkukwento siya ng iba't ibang kwento ng pag-ibig at misteryo. Dahil sa trabaho nito, puno ang unit ni Cassidy ng mga costumes, wigs at makeup na ginagamit nito sa mga events at video shoots. Pagpasok ni Hope sa loob, naabutan niya si Cassidy sa loob ng soundproof booth. Nagsasalita sa harap ng isang mamahaling mikropono. Nagsasalita ito gamit ang isang malalim na misteryosong boses. Cassidy, buksan mo to. Kumatok ng malakas sa salamin na booth si Hope. Habang umiiyak na dahil hindi na napigilan ng emosyon. Gulat na gulat si Cassidy nang makitang umiiyak na best friend. Mabilis nitong tinanggal ang headphones at lumabas ng booth. Niyakap niya agad si Hope at pinaupo sa sofa. Hoy babae, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ng asawa mo? Sabihin mo sa akin. Ipapabugbog natin yung bilyonaryong yun sa mga tambay dyan sa kanto. Mas malala pa sa pananakit, Cass. Nang babae siya. Ang kapal ng mukha niya. Pinaglutuan pa ako ng bacon kaninang umaga tapos malalaman ko. May kabuking pala siyang VIP escort mamayang gabi. Nanlaki ang mata ni Cassidy at napasigaw sa gulat. Ano? VIP escort? Hayop talaga yung Winston na yun. Sinasabi ko na nga ba hindi namamatay ang sungay ng playboy. Ano, hihiwalayan mo na? Mag-iimpake na ba tayo ng gamit mo? Ipapaputol ko na ba sa abogado yung marriage contract nyo? Huminga ng malalim si Hope at pinunasan ang mga luha at saka umiling. Hindi, masyadong madali kung hihiwalayan ko lang siya. Gusto ko siyang pahirapan. Gusto ko siyang ipahiya sa mismong sarili niya. Gusto kong mahuli siya sa akto para wala na siyang kawala. Okay, I like the sound of that. Anong plano mo? Aabangan natin sila sa labas ng hotel tapos bubuhusan natin ng kumukulong kape? Iha-hijack ko yung booking niya, Cassidy. Ako ang pupunta sa hotel room na yun bilang Tiffany. Nalaglag ang panga ng kaibigan niya at halos matumba sa inuupuan. Seryoso ka ba? Baliw ka na ba, Hope? Asawa mo yun. 5 taon pa lang siyang walang salamin sa mata. Makikilala ka niya agad. Kahit magtakip ka pa ng muka, alam niya yung hugis ng katawan mo. Alam niya ang boses mo. Kaya nga nandito ko Voice actor ka, Cass. Master of disguise ka sa mga events mo. Tulungan mo ko. Ibahin mo yung itsura ko. Turuan mo kong mag-iba ng boses. Bigyan mo ko ng wig, makeup, at kung ano-ano pa na magpapabago sa akin. Please, Cass. Ito na lang ang paraan para matapos ang kahibangan ko sa kanya. Tinitigan ni Cassidy ang kanyang best friend. Nakita niyang determinasyon at sakit sa mga mata ni Hope. Bilang isang kaibigan, hindi niya kayang tanggihan ito. Isa pa bilang isang creative narrator para isang napakagandang plot twist ito sa totoong buhay.
Bumuntong hininga at ngumisi ng nakakaloko si Cassidy. Sige, gagawin natin yan. Kung disguise ang gusto mo, disguise ang ibibigay ko sa'yo. Babaguhin natin ang boses mo, ang lakad mo at ang buong pagkatao mo. Pagkatapos natin dito, maski ikaw hindi mo makikilala ang sarili mo sa salamin. Nagsimula ang operasyon. Inilabas ni Cassidy ang lahat ng kanyang theater makeup, wigs at mga damit na ginagamit niya sa mga cosplay at video shoots. Pinaupo niya si Hope sa harap ng isang malaking salamin na may ring light. May hawak na makeup brush at seryosong nag-a-apply ng foundation sa mukha ni Hope si Cassidy. Makinig ka, Hope. Ang asawa mo, araw-araw kang nakikita. Kaya kailangan nating ibahin ang facial structure mo. Lalagyan ko ng heavy contour ang ilong mo at panga mo para magmukhang matapang ang mukha mo. Tapos, pakakabugin natin yung eyeliner mo. Gusto mo ba yung cat eye na parang mangangain ng tao? Oo, gawin mong pinakamatapang na mukha na kaya mo. Gusto kong kapag tumingin siya sa akin, pag nanasa lang ang maramdaman niya at walang bahid ng pagdududa. At syempre, para hindi niya makilala ang mga mata mo, magsusuot ka ng masquerade mask. Yung kulay itim na may glitters para misteryosa. Tapos, yung buhok mo. Kumuha si Cassidy ng isang napakagandang platinum blonde wig. Isinuot niya ito kay Hope at inayos ng mabuti. Ang dating itim at tuwid na buhok ni Hope, napalitan ng malalaking alon ng blonde na buhok na umaabot hanggang bewang. Pagkatapos ng buhok, kumuha si Cassidy ng isang itim na eyeliner pen habang ito ay nakangisi. Ang signature touch ng isang totoong kontrabida at seductress. Isang peking nunal sa itaas ng labi. Dinikita ni Cassidy ng peking nunal ang bandang itaas ng labi ni Hope. Nang matapos ang make-up, pinagpalit ni Cassidy si Hope ng damit. Isang hapit na red silk slip dress na may napakataas na slit sa hitang ipinasuot niya rito. Matapos ang lahat, pinaharap ni Cassidy si Hope sa salamin. Napatakip si Hope sa kanyang bibig. Hindi niya makilala ang babaeng nasa salamin. Ang dating simpleng si Hope ay nawala. At ang nakatayo ngayon ay isang mapanganib, mapangakit at misteryosong babae na may blonde na buhok at itim na maskara. Pumalakpak ng mahina si Cassidy at tuwang-tuwa sa kanyang obra. Perfect! Oh my God, girl! Kamukha mo na yung mga karakter na ninanarate ko sa mga mafia romance audiobooks. Ngayon, ang boses naman. Paano ko iibahin ang boses ko, Cassidy? Madali siyang makahalata kapag nagsalita ko. Huwag kang magsalita mula sa lalamunan mo. Magsalita ka mula sa dibdib mo. Babaan mo ang pitch mo. Gawin mong malambot pero malalim. Parang bumubulong ka na nangaakit. Sige nga, subukan mo. Sabihin mo, "Hi, I'm Tiffany." "Hi, I'm Tiffany." Hindi masyadong pilit. Isipin mo na kontrolado mo ang sitwasyon. Ikaw ang boss. Gusto mo siyang pahirapan. Maging confident ka. Again, huminga ng malalim ang dalaga. Ipinikit ang mga mata at iniisip ang galit na nararamdaman niya para kay Winston. Nang idilat niya ang kanyang mga mata sa likod ng maskara, nag-iba ang kanyang aura. Nagsalita siya ng may malalim, mabagal at mapangakit na tono. "Hello Winston, call me Tiffany." Napangangat na papalakpak ng malakas ang kanyang kaibigan. "Ayon, ganyan, ganyan ang boses. Wala siyang kawala sa Mamaya Hope. Pahirapan mong bilyonaryong yun hanggang sa magmakaawa siya." Ngumisi si Hope. Ang takot sa puso niya, tuluyan nang napalitan ng excitement at paghihigante. Handa na siya para sa pinakamalaking pagganap sa buo niyang buhay. Ipaparamdam niya sa asawa niya ang lahat ng sakit ng pagtataksil. Ngunit gagawin niya ito sa paraang hinding-hindi nito makakalimutan. Ang paghahanda para sa gabing iyon ay perpekto. Sumakay si Hope sa kanyang sasakyan pagpatak ng 8:00 ng gabi. Bit-bit ang tiwala sa sarili na inihanda sa kanya ng kanyang best friend na si Cassidy. Ang destinasyon niya ay sa The Grand Imperial Hotel, Penthouse Suite 8. Ang layunin ay turuan ng leksyon ng pinakamalaking playboy ng Maynila. Malamig ang aircon sa buong hallway ng The Grand Imperial Hotel. Ngunit pinagpapawisan ang mga palad ni Hope. Nakatayo siya sa harap ng malaking double doors ng Penthouse Suite 8. Suot niya ang isang mahabang itim na trench coat na nakatakip sa kanyang pulang silk dress. Ang kanyang platinum blonde na piluka ay umaalon hanggang sa kanyang bewang at ang kanyang mga mata
ay nagtatago sa likod ng isang kumikinang na itim na masquerade mask. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ito ang asawa niya, ang lalaking nagluto sa kanya ng bacon kaninang umaga. Ang lalaking nangakong manunood sila ng K-drama pag-uwi. At ngayon, narito ang lalaking yun, naghihintay sa isang VIP escort na binayaran nito ng daan-daang libo. Pinikit ni Hope ang kanyang mga mata. "Huwag kang iiyak, Hope. Pahirapan mo siya." Bulong niya sa sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kumatok ng 3 beses. Wala pang 5 segundo, bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Winston Madrid. Nakasuot lamang ito ng isang mamahaling itim na silk bathrobe na medyo nakabukas ang dibdib. Nagpapakita ng matipunong katawan nito. May hawak itong isang baso ng whiskey. Ang buhok nito ay medyo basa pa, halatang katatapos lang maligo at nag-aayos para sa kanyang bisita. Nang makita ni Winston si Hope sa kanyang disguise, agad na gumuhit ang isang malisyosong ngiti sa mga labi ng bilyonaryo. Tinitigan nito si Hope mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang binayaran. "Ikaw ba si Tiffany? Ang aga mo yata, but I'm not complaining. Come in." Nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib si Hope. Ganun-ganun na lang? Wala man lang bang hesitation? Halatang sanay na si Winston sa mga ganitong kalakaran. Pilit na nilunok ni Hope ang nagbabadyang hikbi at pinalitan ito ng matinding galit. Binabaan niya ang kanyang boses, ginawa itong paos, malalim at mapang-akit gaya ng turo ni Cassidy. "Ayaw mo ba ng maaga, Mr. Madrid? Akala ko ba sabik na sabik ka na?" Napangisi ang lalaki, sabay isinara ang pinto at inilak ito. "I like your voice. It's sexy. Medyo familiar, pero mas matapang. At the agency said you'd be wearing a mask. I didn't know you'd be this mysterious. Barin mo na yung coat mo, Tiffany. I want to see what I paid for." Naglakad si Hope papunta sa gitna ng napakalaking suit. Puno ng rose petals ang sahig at may nakahandang champagne sa gilid ng king-size bed. Napaka-perpekto ng setup para sa isang romantikong gabi. Isang gabing inihanda ng asawa niya para sa ibang babae. Dahan-dahang kinalag ni Hope ang sinturon ng kanyang trench coat. Ibinagsak niya ito sa sahig. Inilalantad ang kanyang hapit na red silk slip dress. Ang peking nunal sa itaas ng kanyang labi ay nagdagdag sa kanyang pagiging mapang-akit. Nanlaki ang mga mata ni Winston. Ibinaba nito ang baso ng whiskey sa lamesa at dahan-dahang naglakad palapit kay Hope. Ang mga mata nito punong-puno ng pagnanasa. "Wow, you are gorgeous." Mabilis na umatras at tinapik ng malakas ni Hope ang kamay ni Winston. "Oops, no touching, Mr. Madrid. Not yet." Napakunot ang noo. Medyo nagulat pero mas lalong na-excite. "No touching? I paid for your premium package, sweetheart. Ako ang boss dito." "Hindi porkit nagbayad ka, ikaw na ang masusunod. May sarili akong rules, Winston. Bago mo ko mahawakan, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat ka sa atensyon ko." Natawa si Winston. Isa siyang bilyonaryo na sanay nakukuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit ang pagiging palaban ng escort na ito nagbigay ng kakaibang thrill sa kanya. Sanay siya sa mga babaeng sunod-sunuran. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng nag-uutos sa kanya. "Okay, Tiffany. I like playing games. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo ba ng champagne, massage?" "Gusto kong sumayaw ka." Natigilan ang bilyonaryo at nawala ang ngiti. "Sumayaw? You mean like a slow dance? Kukuha ako ng music." Tumaas ang boses ng kaunti ng dalaga na parang mataray. "Hindi. Gusto ko ng macho dancing." Napatawa ng alanganin si Winston. "Macho dancing? Seryoso ka ba? I'm Winston Madrid, CEO ng Madrid Empire. Hindi ako sumasayaw na parang stripper sa harap ng kahit sino." Tumayot akmang pupulutin ng dalaga ang trench coat sa sahig. Ganun ba? Sayang, akala ko pa naman handa kang gawin ng lahat. Sige, aalis na lang ako. I-refund mo na lang yung binayad mo sa ahensya." Nataranta ang binata at mabilis na humarang sa pinto. Wait. Damn it. You're really bossy, you know that? Masyado ka yatang nasanay sa mga kliyente mong sunod-sunuran. Sige na, sasayaw na.
Pero sisiguraduhin kong pagkatapos na to, susulitin ko yung ibinayad ko sa'yo. Muntik nang matawa si Hope pero kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi para magpigil. Umupo siyang muli sa kama at sumenyas kay Winston na mag-umpisa. Binuksan ni Winston ang Bluetooth speaker sa gilid at nag-play ng isang mabagal at sensual na R&B song. Pagkatapos, naglakad siya sa gitna ng kwarto. Nakapikit ang mga mata niya sa sobrang hiya. Pero dahil sa kagustuhang makuha ang escort, sinimulan niyang igalaw ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakabuhol ng kanyang bathrobe. Ibinagsak niya ang isang balikat. Nagpapakyut habang pilit na ginagaya ang mga nakikita niya sa mga pelikula. Kumembot siya ng bahagya. Nag-body wave na mukhang tuod at dahan-dahang ibinuka ang bathrobe para ipakita ang abs niya. Sa loob-loob ni Hope, nag-aagaw ang kagustuhang humalakhak ng napakalakas at ang kagustuhang umiyak sa inis. Hayop ka, Winston. Nagagawa mo pang kumembot-kembot dyan habang ako sa bahay nilalagnat? Galingan mo naman. Gusto ko yung gumugulong sa sahig, yung may passion. Namula ang muka ng binata sa hiya. Wala sa kontrata natin yung paggulong sa sahig, Tiffany. Tsaka madumi yung carpet. Aalis na ako. Oo na, ito na. Gumugulong na. Buisit. Gumulong-gulong ang bilyonaryong CEO na parang isang basang aso na nagkamot ng likod. Gulo-gulo na ang buhok nito at halos matanggal na ang bathrobe. Nang hindi na makatiis sa hiya, mabilis na tumayo si Winston, humihingal at inayos ang damit. Okay na. Nakasayaw na ako. Can I touch you now? Isa na lang. Lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod? Ano ka, Reyna? Lumuhod ka, Winston, at purihin mo ang ganda ko. Sabihin mo sa akin kung bakit mas pinili mo ko kaysa sa asawa mo. Biglang natahimik si Winston. Ang pagbanggit sa asawa niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ngunit dahil nasa gitna siya ng laro at masyado na siyang naakit sa babaeng nasa harap niya, dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhod si Winston sa paanan ni Hope. Tiningala niya ito. Mula sa anggulong yon, sa likod ng itim na maskara at blonde na buhok, nakaramdam si Winston ng kakaibang pamilyaridad. Ang amoy ng babaeng ito, hindi ito amoy ng murang pabango. Amoy lavender at baby powder ito. Eksaktong-eksakto sa amoy ng kanyang asawang si Hope na naiwan sa bahay. Ngunit pinigilan ni Winston ang kanyang utak. Imposible. May sakit si Hope. Natutulog na yun ngayon. Nakaluhod habang nakatingala kay Hope si Winston. Bumaba ang boses niya at naging seryoso. Ang ganda mo, Tiffany. You are breathtaking. Your eyes, kahit nakatago sa maskara, ang ganda nilang tingnan. Parang may nakikita akong kilala ko sa mga mata mo. Mabilis na kumabog ang dibdib at nanginginig ang mga daliri ng dalaga. Bakit ka nandito, Winston? Hindi ba may asawa ka na? Hindi ba siya maganda? Napabuntong hininga ang binata at umiwas ng tingin ng bahagya. Napakaganda ang asawa ko. She's perfect actually. Mabait, maalaga. Nilutuan ko pa nga siya ng bacon kaninang umaga eh. Kung perfect pala siya, bakit ka nandito? Bakit ka nagbabayad ng ibang babae para pasayahin ka? Ibinalik ng binata ang tingin kay Hope. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa labi nito. Dahil lalaki ako, I have needs that a good wife shouldn't do. Gusto ko ng thrill. Gusto ko ng wild. At ikaw Tiffany, ikaw ang wild na kailangan ko ngayon. You made me dance like a fool. Now it's my turn to make you beg. Dahan-dahang tumayo si Winston. Hinawakan niyang magkabilang balikat ni Hope at pilit na itinayo ang dalaga mula sa kama. Ang init ng katawan ni Winston, ramdam na ramdam ni Hope. Inilapit ni Winston ang mukha niya. Nakatitig sa mga labi ni Hope. Pumikit ang bilyonaryo. Handa ng halikan ng babaeng binayaran niya. Naramdaman ni Hope ang hininga ni Winston sa kanyang mga labi. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang matinding galit, sakit at pagkamuhi sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man dumampi ang mga labi ni Winston sa kanya, itinaas ni Hope ang kanyang dalawang kamay. Hinawakan niyang itim na masquerade mask at ang platinum blonde na pelikula. Sa isang malakas na hatak, tinanggal niya ang lahat ng kanyang disguise.
Ang kanyang natural na itim at tuwid na buhok, bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata na kanina nagtatago, ngayon ay nanlilisik sa matinding galit na nakatitig sa kanyang asawa. Dumilat si Winston, inaasahang makikita ang maamong mukha ng escort. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng mismong babaeng pinaglutuan niya ng bacon kaninang umaga, ang kanyang asawa. Surprise! Babaero! Nanlaki ang mata ni Winston hanggang sa halos lumabas ito mula sa kanyang muka. Nawala ang kulay sa kanyang balat at naging kasing puti siya ng papel. Ang kanyang utak ay nag-short circuit. Asawa ko? Si Hope? Ang VIP escort? Hope? Dahil sa matinding pag-atras sa gulat, natisod si Winston sa sarili niyang paa. Tumilapon ang bilyonaryo patalikod at tuluyang nahulog mula sa gilid ng kama. Bumagsak ng malakas sa sahig, napasigaw siya sa sakit at takot. Nagmamadaling gumapang palayo habang nakatingin kay Hope na parang nakakita ng pinakanakakatakot na multo sa buo niyang buhay. Oo Winston, ako to. Ang asawa mong may sakit pero nagawang i-hijack ang booking mo dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gusto mo pala ng wild ha? Gusto mo ng thrill? Nanginginig si Winston habang nakasandal sa pader, hindi makapagsalita. Hope, misis ko. Paano? Bakit? Huwag mo kong tatawaging misis ko. Magsama kayo ng kembot mo. Simula ngayon, wala ka ng asawa. At by the way, ang pangit mong sumayaw. Mukha kang bulating inasinan. Tinalikuran ni Hope ang asawa. Dala ang kanyang wig at maskara, naglakad siya palabas ng penthouse suite 8 ng taas noo. Pagsara ng pinto, naiwan sa loob si Winston na tulala. Nanginginig at unti-unting napagtanto na ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Isang buong buwan na ang nakalipas, simula noong gabi ng nakakalokang revelasyon sa hotel room. Sa loob ng 30 araw na iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winston Madrid. Ang dating malinis, mabango at gwapong-gwapong CEO, ngayon ay nakasubsob sa kanyang mamahaling mahogany desk. Nakasuot lang siya ng gusot na t-shirt at sweatpants. Mahaba na ang kanyang balbas at mukhang 3 araw na siyang hindi nakakatikim ng suklay. Puno ng lukot na tissue at mga baso ng malamig na kape ang kanyang lamesa. Bumukas ang pinto at pumasok ang sekretary niyang si Marco. May dala itong isang folder at isang Tupperware ng pagkain. Sir Winston, kailangan niyo na pong kumain. Nag-order po ako ng paborito niyong steak. At saka may kailangan po kayong pirmahan ng mga papeles para sa bagong project natin sa Makati. Nakasubsob pa rin si Winston sa desk nito at paus na ang boses. Ayoko ng steak, Marco. Gusto ko ng bacon, yung sunog. Yung extra crispy na niluluto ko para kay Hope. Asan yung asawa ko, Marco? Nahanap mo na ba siya? Inilapag ni Marco ang pagkain sa lamesa at napakamot sa ulo. Sir, 1 buwan ko na pong pinapahanap si Ma'am Hope sa lahat ng private investigators natin. Pinuntahan na po natin ang kondo ng best friend niyang si Cassidy. Pero ayaw niya po tayong papasukin. Pinuntahan na rin natin ang mga magulang niya. Pero sabi nila, nagbabakasyon daw sa abroad, sir. Baka kailangan niyo na pong tanggapin na ayaw na kayong makita ni Ma'am Hope. Hindi pwede. Asawa ko siya, Marco. Kasal kami. Ako ang nagkamali. Ako ang gago. Kaya hanapin ko siya hanggang sa mapatawad niya ako. Tinawagan mo ba ulit yung ahensya ng VIP escort? Oo po, sir. Pinakancel ko na po lahat ng membership niyo. Pinablock ko na rin po sa cellphone niyo lahat ng contacts ng mga babae niyo dati. Sir, malinis na po kayo. Ni isang babae po, wala kayong nilapitan simula ng gabing yun. Kahit maghubad pa silang lahat sa harap ko, wala akong pakialam sa kanila. Si Hope lang ang gusto ko. Marco, ang tanga-tanga ko. Bakit ba kasi nag-book ako ng escort? Bakit naghahanap pa ako ng iba? Nasa bahay na yung pinakamagandang babae sa mundo. Ang bango-bango niya, Marco. Amoy baby powder siya. Ang tanga-tanga ko talaga. Umiyak ng malakas si Winston na parang bata. Nakasubsob ulit sa lamesa. Hindi alam ni Marco kung tatawa ba siya o iiyak dahil din sa sobrang awa sa boss niya. Ang dating king of playboys ng Maynila ay ngayon ay mukhang basahan na inabandona sa kalsada dahil lang sa isang babae. Sir, kalma lang po. Hahanapin po natin siya pero sa ngayon po, kailangan ninyong maligo.
Amoy pawis na po kayo. Baka kapag nakita kayo ni Ma'am Hope ng ganyan, lalo yung ma-turn off sa inyo. Mabilis na tumayo si Winston at nanlaki ang mga mata. Tama ka. Kailangan kong maging gwapo para kapag nagkita kami, mai-inlove siya ulit sa akin. I-ready mo ang mga sasakyan mamayang gabi, Marco. Pupunta tayo kay Tita Elena. Baka alam ng tita ko kung nasaan siya. Sa isang tagong rest house sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad, nakaupo si Hope sa isang komportabling sofa. Nakasuot siya ng silk na pajama at may hawak na isang baso ng wine. Sa tapat niya ay nakaupo ang mataray pero mapagmahal na tita ni Winston na si Tita Elena, nakasalukuyang nagpapamanicure sa kanyang personal assistant. Kanina pa nandito si Cassidy, ang best friend ni Hope na bumisita para magdala ng mga bagong damit at chismis. "Girl, kung makikita mo lang yung asawa mo ngayon, baka maawa ka," sabi ng kakilala ko sa Madrid Empire. Hindi na raw pumapasok ng maayos si Winston. Lagi raw umiiyak sa opisina. Mukha na raw palaboy. Buti nga sa kanya. Kulang pa yan sa sakit na naramdaman ko nung nakita ko yung lipstick sa kwelyo niya. Akala ba niya madali akong makuha sa mga pabacon niya sa umaga? Tama yan, iha. Pahirapan mo yung pamangkin kong yon. Matagal ko nang sinasabi dyan kay Winston na itigil ng pagiging babaero dahil baka makahanap ng katapat. At ikaw pala ang katapat niya. 1 buwan ka nang nandito sa rest house ko at maski sarili kong pamangkin hindi ko na sinabihan. Salamat ho talaga, Tita Elena. Kung hindi dahil sa inyo, baka nahanap niya na ako agad. Kailangan ko lang po talaga ng oras para makapag-isip at para makita kung hahanap siya ng ipapalit sa akin. Umiling ng mabilis si Cassidy. Yun nga ang balita, Hope. Wala siyang pinapalit. As in zero. Pinatanggal daw lahat ng contact sa phone niya. Tinanggal yung mga club memberships. Loyal na loyal ang person. Natauhan yata nung sinurpresa mo sa hotel room. Biglang tumunog ang mamahaling cellphone ni Tita Elena. Nang makita niya ang caller ID, napataas ang kanyang kilay. Sumenyas kina Hope at Cassidy si Tita Elena na manahimik. Speaking of devil, yung asawa mong iyakero tumatawag. Pakinggan natin ha. Hello Winston, napatawag ka. Tita Elena, tita parang awa niyo na. Hindi niyo ba talaga alam kung nasaan si Hope? Tita, mamamatay na ako sa lungkot. Hindi ko na kaya na wala siya. Tita, sabihin niyo naman sa akin kung nag-text siya sa inyo. Pilit na pinipigilan ng tawa. Tiningnan si Hope na nakagatang labi para hindi matawa. Aba Winston, tigilan mo nga ako sa pag-iyak mo dyan. Ginusto mo yan, hindi ba? Nang babae ka pa, ang ganda-ganda na nga ng asawa mo. Manigas ka dyan. Wala akong alam kung nasaan si Hope. Baka may bago ng boyfriend yon. Mas gwapo pa sa'yo. Hindi pwede. Asawa ko siya. Tita, akin lang si Hope. Papatayin ko kung sino man ang lalaking lumapit sa asawa ko. Hahanapin ko siya, tita. Hahanapin ko siya. Pinatay agad ni Tita Elena ang tawag at nagtawanan ng malakas ang 3 babae sa loob ng sala. Si Hope ay halos maluha sa kakatawa. Pero sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng matinding kilig. 1 buwan na ang lumipas at wala talaga itong ipinalit sa kanya. Patunay na baka totoong ang nagsisi na ang bilyonaryo. Oh my God, rinig mo yun, Hope? Possessive husband alert. Ayaw kang ipamigay? Ngumisi si Hope, isang nakakalokang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Possessive pala ha? Tingnan natin kung hanggang saan ang pagiging possessive niya. Cassidy, asan yung Winston ngayon? Ayon sa intel ko kay Marco, magkikita raw sila ni Winston sa Danion Lounge mamayang gabi para piliting uminom kasi masyado nang depress. Bakit, anong plano mo? Sabi ni Tita Elena, baka may bago na akong boyfriend. Gusto kong makita kung anong reaksyon ni Winston kapag nakita niyang asawa niyang nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ayusan mo ko, Cassidy. A-attend tayo ng party sa Danion Lounge. I love it. Make him bleed, Hope. Make him bleed with jealousy. Tumawa ng malakas si Tita Elena. Ang Neon Lounge ay isa sa mga pinaka-exclusive at high-end sa club sa Maynila. Puno ito ng mga mayayaman, magagandang ilaw at malakas na club music. Sa isang madilim na VIP booth sa sulok, nakaupo si Winston. Nakasuot siya ng itim na button-down shirt na gulo-gulo ang pagkakabotones. May hawak siyang isang baso ng whiskey pero hindi niya ito iniinom.
Nakatitig lang siya sa kawalan habang si Marco pilit na kinakausap siya para madistract. Sir Winston, uminom po kayo kahit konti. Kailangan po niyong mag-relax. Tignan niyo po yung paligid. Ang daming magagandang babae na nakatingin sa inyo. Wala akong pakialam sa kanila, Marco. Pangit silang lahat. Walang kwenta ang ganda nila. Kumpara sa asawa ko, no? Uwi na tayo, Marco. Yoko na dito, wala si Hope. Mang tatayo na sana si Winston nang biglang magbago ang ihip ng hangin sa club. Parang bumagal ang oras nang bumukas ang main entrance. Pumasok si Hope kasunod si Cassidy. Ngunit hindi ito ang simpleng Hope na kilala ni Winston. Nakasuot si Hope ng isang hapit na silver backless mini dress na kumikinang tuwing tinatamaan ng neon lights. Ang buhok niya nakalugay at tuwid na tuwid at ang makeup niya perpektong nagpapalitaw ng kanyang ganda. Mukha siyang isang diyosa na handang manira ng buhay ng mga kalalakihan. Lahat ng mata sa club napunta kay Hope, pati si Marco'y napatulala. Napatakip ng bibigang sekretary sabay kinalabit ng madiin ni Winston. Sir Winston, tignan niyo po yun, si Ma'am Hope. Mabilis na lumingon ang nangungulilang mister. Nanlaki ang mga mata niya at halos mabitiwan ng baso. Hope? Asawa ko? Nandito siya. Gusto sanang tumakbo ni Winston palapit sa asawa niya at yakapin ito ng napakahigpit. Ngunit siya'y natigilan. Hindi siya napansin ni Hope. Sa halip, dumiretso si Hope sa bar counter. Nakangiti ito tumatawa at tila sobrang saya. Isang bagay na hindi niya nakita bago ito umalis ng bahay. Sa bar counter, nakaupo si Hope at humingi ng margarita. Sinadya niyang ipwesto ang sarili kung saan kitang-kita siya mula sa VIP booth ni na Winston. Kinindatan niya si Cassidy. Target lock, girl. Nakatitig na sa iyo yung asawa mo. Umuusok na yung ilong. Anong next move natin? Uminom ng kaunti si Hope. Pasimpleng luminga sa paligid at nakita ang isang lalaking nakaupo sa tabi niya. Kailangan ko ng pain. Yung gwapong lalaki na yun. Nakatayo sa tabi ni Hope ang isang matangkad at gwapong lalaki. Naka-white polo at mukhang mabait, si Sander. Lumingon si Hope at ngumiti ng napakatamis kay Sander. Hi, mag-isa ka lang? Ako nga pala si Hope. Nagulat ang binata, pero mabilis nang ngumiti dahil namangha sa ganda ni Hope. Hi, ako si Sander. Oo, mag-isa lang. Waiting for some friend. Ang ganda mo naman para mag-isa sa bar. Lumapit si Hope ng kaunti kay Sander. Inilagay niya ang kamay sa braso ng lalaki. Actually, Sander, pwede ba akong humingi ng pabor? May lalaki kasing nakatitig sa akin mula sa VIP booth. Ex-husband ko. Gusto ko sana siyang pagsilosin. Pwede bang magpanggap tayo na magkakilala? Isayaw mo ko, sige na. I'll buy you drinks all night. Natawa si Sander at napakamot sa ulo. Ex-husband? Sure, why not? Libreng drinks din to. At saka sino ba namang tatanggi sa isang magandang babae? Tara, let's dance. Inilahad ni Sander ang kamay niya. Hinawakan ito ni Hope ng buong higpit. Naglakad sila papunta sa gitna ng dance floor. Nagsimulang tumugtog ang isang masayang club song. Inilagay ni Sander ang kanyang mga kamay sa baywang ni Hope, habang si Hope ipinatong ang mga braso niya sa balikat ng lalaki. Nagtawanan sila at nag-usap ng malapit sa isa't isa. Tila ba sobrang intimate nila. Mula sa VIP booth, parang sasabog ang dibdib ni Winston. Nakakuyom ang mga kamao ni Winston. Ang mga mata niya nakatutok lang sa mga kamay ni Sander na nakahawak sa hubad na baywang ng kanyang asawa. Ang bawat pagngiti ni Hope sa lalaking yon parang kutsilyong isinasaksak sa puso ng bilyonaryo. Nanginginig sa galit si Winston, nagngangalit ang mga ngipin niya at bumubulong sa sarili. Sinong lalaki yan? Bakit niya hinahawakan ng asawa ko? Tanggalin niya ang kamay niya, kundi puputulin ko yan. Natataranta si Marco. Pilit niyang pinipigilan sa braso si Winston. Sir, kalma lang po. Baka kaibigan lang po ni Ma'am Hope yan. Huwag po kayong gagawa ng iskandalo, sir. Kaibigan? Nakita mo ba kung paano siya ngumiti sa gagong yan? Hindi siya umingiti ng ganyan sa akin. Asawa ko siya, Marco. Walang pwedeng humawak kay Hope kundi ako lamang. Hindi na nakapagpigil si Winston. Buong lakas niyang tinabig ang kamay ni Marco. Naglakad siya ng napakabilis palabas ng VIP booth. Dire-diretso sa gitna ng siksikang dance floor.
Wala siyang pakialam kung sino ang mabangga niya. Ang paningin niya nakatutok lang sa dalawang taong sumasayaw. Sa gitna ng dance floor, palihim na sumusulyap si Hope sa direksyon ng VIP booth. Nang makita niyang papalapit na si Winston na parang isang galit na toro, napangisi siya. Medyo kinakabahan na si Sander. Napansin niya ang paparating na lalaki. Hope, yung ex-husband mo ba yung nakaitim na paparating sa atin? Kasi parang gusto niya akong patayin gamit ang tingin niya. Hinawakan ng mas mahigpit ni Hope si Sander at ngumiti ng matamis. Oo, siya yan. Huwag kang matakot, Sander. Hawakan mo lang ako. Acting lang to. Bago pa man makasagot si Sander, isang malakas na puwersa ang humablot sa braso ni Hope. Sa isang iglap, nahila si Hope palayo kay Sander at napasandal sa matigas na dibdib ng kanyang asawa. Nakatayo si Winston sa harap ni Sander. Nakaharang ang malaking katawan para protektahan si Hope. Ang aura ni Winston ay nakakatakot, punong-puno ng otoridad at pagbabanta. Alisin mo ang mga mata mo sa asawa ko bago ko bilhin ang buong pamilya mo at ipatapon kayo sa labas ng bansa. Namutla si Sander. Itinaas niya ang dalawang kamay na parang sumusuko sa pulis. Oh bro, chill. Sumasayaw lang kami. Wala akong ginagawang masama. Pilit na kumakawala sa yakap ni Winston si Hope at mataray siyang nagsalita. Ano ba, Winston? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. At anong karapatan mong sigawan ng kadate ko? Kadate? Hope, anong kadate? Asawa mo ko, kasal tayo. Bakit ka nakikipagsayaw sa ibang lalaki? Ngumisi ng sarkastiko ang dalaga. Nag-cross arms habang tinititigan ng asawa niya mula ulo hanggang paa. Asawa? Oh, I'm sorry. Akala ko kasi single na ako. Simula nung malaman kong nagbubook ang asawa ko ng VIP escort sa hotel. Ano, Winston? Masakit ba? Masakit bang makita na may ibang nakahawak sa akin habang ikaw nag-iisa? Natigilan si Winston. Ang mga salita ni Hope direktang tumama sa kanyang konsensya. Biglang nawala ang galit niya kay Sander at napalitan ito ng matinding pagsisisi. Nakita niya ang galit at sakit sa mga mata ni Hope. Isang bagay na siya mismo ang may kagagawan. Sa gitna na maingay na dance floor, lumuhod ng bahagya si Winston. Hindi literal na lumuhod sa sahig, kundi ang postura niya ay bumagsak na tila isang talon ng sundalo sa harap ng kanyang reyna. Nanginginig ang boses niya. Hawak ang magkabilang braso ni Hope na halos magmakaawa. Hope, please. Huwag mong gawin sa akin to. Papatayin ako ng selos. Nagkamali ako, gago ko. Pero isang buwan na kitang hinahanap. Isang buwan na akong walang ibang iniisip kundi ikaw. Wala akong ginalaw na iba, Hope. Ikaw lang ang gusto ko. Umuwi na tayo, please. Mag-usap tayo ng maayos. Umuwi? Kaninong uwi, Winston? Sa bahay kung saan pinagluluto mo ko ng breakfast habang patago kang naghahanap ng ibang babae? No thanks, mas nag-e-enjoy ako dito. Tara na, Sander, sumayaw na ulit tayo. Hinarap muli ni Hope si Sander, pero ang kawawang si Sander nakatakbo na palayo dahil sa sobrang takot kay Winston. Napakunot ang noo ni Hope. Hinahanap niya si Sander. Asa na yung lalaking yun? Kahit umiiyak ang mister niya, napangisi ito ng kaunti. Hinawakan siya sa kamay nito. Tumakbo na. Takot lang nun sa akin. Hope, please. Kung gusto mong maghiganti, saktan mo na lang ako. Sampalin mo ako. Suntukin mo ako. Gawin mo lahat. Pero wag mo akong iwan. Hindi kita papayagang sumama sa ibang lalaki. Dahil sa akin ka lang. Sa gitna ng mga nagkikislapang neon lights, nagkatinginan ng dalawa. Ang tensyon, selos at pag-ibig naghahalo-halo sa hangin. Unti-unting napagtanto ni Hope na ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ang bilyonaryong playboy tuluyan nang nabaliw sa kanya. Ngunit sapat na ba ito para mapatawad niya si Winston? Sa gitna ng siksikan at maingay na dance floor ng The Neon Lounge, naiwan si Sander na tumatakbo palayo dahil sa takot. Samantala, magkaharap sina Hope at Winston. Ang mga mata ni Winston namumula at halatang pinipigilan ng pag-iyak, habang si Hope naman nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Pilit na pinapatigas ang kanyang marupok na puso. Hindi na kinaya ni Winston ang matatalim na salita ni Hope. Sa isip niya, kapag hinayaan niya pang magsalita ang asawa niya sa gitna ng club, baka tuluyan na itong makawala sa kanya.
Kailangan nilang mag-usap ng silang dalawa lamang. Walang sander at maingay na music. Bago pa man makapag-react si Hope, mabilis na humakbang si Winston. Yumuko ang bilyonaryo. Ipinulupot ang malalaking braso sa mga binti ni Hope. At sa isang mabilis na galaw, binuhat niya ang kanyang asawa na parang isang sako ng bigas. Napasigaw sa sobrang gulat ng dalaga at nagpupumiglas habang nakasampay sa balikat ni Winston. Winston Madrid, ano ba? Ibaba mo na ako. Hayop ka, nakakahiya. Ang daming nakatingin. Ibaba mo ko, kundi sasabunutan kita hanggang sa makalbo ka. Naglakad ng mabilis palabas ng club si Winston. Hindi niya pinapansin ang paghampas ni Hope sa likod niya. Manigas ka, Hope. Di kita ibababa. Uuwi tayo at mag-uusap tayo kahit magdamag. Hindi ako papayag na may ibang lalaking hawak sa bewang mo. Ako lang ang pwedeng humawak dyan. Aray ko, yung tiyan ko naiipit sa balikat mo. Bilyonaryo ka ba o kidnapper? Magnanakaw, tulungan niyo ko. Kinikidnap ako ng lalaking mukhang basurero. Lahat ng tao sa club nakatingin lang sa kanila. Pero walang nangahas na umawat dahil kilala nila kung sino si Winston Madrid. Sa gilid, mabilis na tumakbo papalapit si Cassidy. Hindi para tulungan si Hope, kundi para i-video ang buong eksena gamit ang kanyang cellphone. Si Cassidy naman ay tumatawa ng malakas habang nakatutok ang camera kina Winston at Hope. Oh my God guys, live action romantic comedy. Yung best friend ko, inuuwi na ng asawa niyang naging caveman. Go Winston, iuwi mo na yan, baka maghanap pa ng ibang sander yan. Cassidy, walang yakang best friend ka. Imbis na tulungan mo ko, binivideo mo pa ako, i-delete mo yan. Hinihingal na sumunod sa kanila si Marco at iniaabot ang isang bungkus ng pera sa bouncer ng club. Pasensya na po sa abala, keep the change. Sir Winston, dahan-dahan po kay Ma'am Hope, baka mahulog. Naku po ang puso ko, hindi na yata kakayanin ng stress sa kumpanyang to. Kahit anong pagwawalat pag-iingay ni Hope, hindi siya binitawan ni Winston hanggang sa makarating sila sa private VIP parking lot ng club. Madilim ang paligid at tanging ang mga ilaw ng naglalakihang sasakyan ang nagbibigay liwanag. Pagdating sa harap ng itim na SUV ni Winston, dahan-dahang ibinaba ng bilyonaryo si Hope. Inalalayan niya itong tumayo ng maayos. Magulo na ang buhok ni Hope at nakasimangot siya ng sobra. Sira ulo ka talaga? Alam mo bang muntik na akong masuka dahil sa pagbuhat mo? Paano kung natanggal yung dress ko? Eh di ako lang makakakita. Walang problema. Akin ka naman eh. Ang kapal ng mukha mo. Anong sayo? Wala kang asawa, Winston. Nakalimutan mo na ba? Nag-book ka ng escort, di ba? Eh di sana, yung escort na lang ang binuhat mo palabas ng hotel. Oh wait, binuhat mo pala ang sarili mo noong tumilapon ka sa sahig dahil sa gulat. Biglang namula ang mukha ni Winston nang ipaalala ni Hope ang nakakahiyang eksena sa The Grand Imperial Hotel. Ang eksena kung saan gumulong-gulong siya sa sahig habang nagmamacho dancing. Hope please, pwede ba nating kalimutan na lang yun? Alam bang nagkapasa ako sa likod dahil sa pagbagsak ko mula sa kama? Muntik na akong atakihin sa puso nung hinubad mo yung maskara mo. Akala ko talaga mamamatay na ako. Sayang at hindi ka pa natuluyan. Eh di sana, biyuda na ako ngayon at nakuha ko na yung buong Madrid Empire. Makakapag-shopping pa sana ako araw-araw nang walang iniisip na asawang ng bababae. Ibibigay ko sa iyo ang buong kumpanya ko, Hope. Lahat ng pera ko, lahat ng properties ko, lahat ng sasakyan ko. Ipapangalan ko sa iyo lahat. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang akong iwan. Patawarin mo na ako. Tinitigan ni Hope si Winston. Ngayon lang niya napansin ng malapitan kung gaano kapangit ang itsura ng kanyang asawa. Ang dating laging nakadyal na buhok, ngayon ay bagsak at bagulo. Ang dating makinis na panga ay may tumutubong balbas. At ang mga mata nito na laging nangaakit, ngayon ay pugto at pagod na pagod. Naaawa si Hope. Gustong-gusto niya nang yakapin si Winston pero naisip niyang lipstick sa kwelyo. Naisip niyang text message tungkol sa VIP escort. Hindi niya pwedeng palampasin ang lahat ng ganoon lang kadali. Kailangan itong matuto. Pera? Akala mo ba pera lang ang kailangan ko sa'yo, Winston? Bago mo ako pinakasalan, alam kong playboy ka. Sabi ng mga kaibigan ko, baliw daw ako. Dahil pumayag ako sa arranged marriage natin. Pero naniwala ako na baka sakaling magbago ka kapag naranasan mo
kung paano magkaroon ng totoong pamilya. Naniwala ko sa mga breakfast in bed mo. Naniwala ko sa pag-aalaga mo kapag may sakit ako. Nagsimulang tumulo ang luha sa mata ni Hope. Hindi niya na napigilan. Ang sakit na kinikimkim niya sa loob ng 1 buwan, tuluyan ng sumabog. Pero niloko mo ko. Ang galing mong umarte sa buhay. Tapos paglabas mo, naghahanap ka pa rin ng iba. Ano bang kulang sa akin, Winston? Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Bakit kailangan mong magpabook ng Tiffany? Hindi totoo yan, Hope. Sapat na sapat ka. Sobra-sobra ka pa nga eh. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Ako yung problema. Ako yung gago. Bakit nga? Bakit ka naghanap ng escort? Kung mahal mo ko, bakit mo ko tinraidor? Bumagsak ang mga balikat ni Winston. Binitiwan niya ang mga kamay ni Hope at dahan-dahang lumuhod sa sementadong parking lot. Wala siyang pakailam kung madumihan ng pantalon niya. Wala siyang pakailam kung may makakita sa kanyang ibang tao. Siya ang CEO ng Madrid Empire. Pero sa harap ng asawa niya, isa lamang siyang lalaking nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Kasi adik ako, Hope. Adik ako sa lumang buhay ko. Bago tayo kinasal, sanay ako sa thrill. Sanay ako sa mga patagong pagkikita. Sa mga babaeng nagpapanggap. Sa mga laro ng pambababae. Nung ikinasal tayo, naging perpekto ang buhay ko. Naging tahimik. Naging masaya. Pero isang gabi, may nag-trigger sa kalokohan ko. Naramdaman ko na parang nawawala yung thrill sa buhay ko. Kaya nag-book ako ng escort. Napasinghap si Hope. Lalo siyang nasaktan sa narinig niya. So boring ako? Boring akong asawa kaya naghanap ka ng wild na escort? Mabilis na umiling ang mister niya. Itinaas ang mga kamay na parang nagpapaliwanag. Hindi, pakinggan mo ko, Hope. Nung gabi sa hotel, nung hinihintay ko yung escort, kinakabahan ako. Naramdaman ko na ang dumi-dumi ng ginagawa ko. Naisip kita. Naisip ko na nakahiga ka sa kwarto natin. May sakit tapos gagawa ko ng kalukuhan. Akmang ika-cancel ko na sana yung booking. Pero biglang kumatok yung escort. Tinitigan ni Hope si Winston habang ito ay nagpapaliwanag. Nakikita niyang matinding katapatan sa mga mata nito. Nung nakita ko si Tiffany sa pinto, hindi ko alam kung bakit pero bigla akong na-excite. Alam mo kung bakit, Hope? Dahil nung pumasok siya sa kwarto, naamoy ko siya. Hindi siya amoy murang pabango. Amoy lavender at baby powder siya. Amoy na amoy ikaw. Amoy ako? Oo. Tapos nung nag-umpisa na siyang magsalita, nung nag-umpisa siyang magtaray at mag-utos, mas lalo kong nabaliw. Sabi niya, sumayaw ka ng macho dancing. Lumuhod ka sa harap ko. Walang escort na gumagawa nun, Hope. Lahat ng mga babaeng binabayaran ko dati, sunod-sunuran sa akin. Pero si Tiffany ang sungit niya, ang bossy niya, ang palaban niya, eksaktong-eksakto sa ugali mo kapag nagagalit ka sa akin sa bahay. Napatakip ng bibig si Hope. Hindi niya inaasahan ang direksyon ng paliwanag ni Winston. Ang buong akala niya na-attract ang asawa niya sa disguise niya bilang isang babae. Pero ang totoo, na-attract ito sa kanya dahil nakita nito ang mismong asawa niya sa loob ng disguise na iyon. Nakaluhod ako sa hotel carpet nung gabing yun. Nakatingala kay Tiffany. Tapos ang iniisip ko, shit, kamukha niya yung asawa ko. Kaboses niya yung asawa ko. Ang bango niya. Parang si Hope. Naguluhan ako, Hope. Nagbayad ako ng ibang babae pero ikaw pa rin ang hinahanap ng katawan at utak ko. Kaya nung akmang hahalikan ko na siya, hindi dahil gusto ko yung escort. Gusto ko siyang halikan kasi pakiramdam ko. Nasa bahay ako't kasama kita. Ang tanga ko, di ba? Nabaliw ako sa sarili kong asawa na nakablande na piluka. Tanging ang malalayong tunog ng bus mula sa club ang naririnig sa parking lot. Nakatitig lang si Hope sa asawa niyang nakaluhod. Unti-unti, ang galit sa puso niya nagsimulang matunaw. Pinalitan ito ng isang nakakatawa ngunit nakakakilig na realization. Hindi naghahanap ng ibang babae si Winston. Naghanap siya ng thrill. Pero ang thrill na nahanap niya ay ang mismong asawa niyang nagtaray at nag-utos sa kanyang gumulong sa sahig. Hindi napigilan ni Hope ang isang mahinang tawa mula sa kanyang mga labi. Naguluhan naman si Winston sa reaksyon ng asawa. Hope, tumatawa ka ba? Nagpapaliwanag ako dito. Umiiyak ako tapos tumatawa ka? Tiniklop ni Hope ang mga braso niya at pilit na ibinalik ang seryosong muka.
pero kumikislap na ang mata niya sa saya. Hindi ako tumatawa. Nakakatawa ba yung ginawa mo? So sinasabi mo sa akin na kaya ka na-attract kay Tiffany kasi naramdaman mong ako yon, ganun ba? Mabilis namang tumango si Winston. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod at hinawakan muli ang kamay ni Hope. Oo, Hope. Promise, mamatay man lahat ng isda sa dagat. Nung hinubad mo yung maskara at sumigaw ka ng surprise babaero, imbis na magalit ako na naset up ako. Ang unang pumasok sa isip ko nung bumagsak ako sa sahig. Patay, galit ang misis ko. Natakot ako kasi alam kong mawawala ka sa akin. Naramdaman ni Hope ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Ang panlalamig niya kay Winston, unti-unting nawala. Ang bilyonaryong playboy ay umiiyak na parang bata sa harap niya dahil lang sa takot na mawala ng asawa. Hope, I'm done. Ayoko na sa lumang buhay ko. 1 buwan kitang hindi nakita at pakiramdam ko na sa impyerno ko. I don't want any other woman. I just want you. Gusto ko yung Hope na nagluluto kasama ako. Gusto ko yung Hope na nagsusungit kapag nakakalat yung medyas ko. At kung gusto mo ng thrill, pwede tayong mag-roleplay gabi-gabi. Bibili ako ng 100 piluka. Magsuot ka pa ng maskara ng Spider-Man. Okay lang sa akin. Huwag mo lang akong iiwan. Hindi na nakapagpigil si Hope. Ang pinaghalong kilig at inis, tuluyan ng nanaig. Hinampas niya ng malakas ang balikat ni Winston. Sira ulo ka talaga? Anong Spider-Man? Gusto mo bang sapot ang ibog ako sa'yo? At anong 100 piluka? Ang mahal ng binayad ko kay Cassidy para dun sa blonde wig na yun. Napangiti ng malawak ang binata dahil nakita niya na lumambot na ang asawa. Mabilis niyang niyakap si Hope ng napakahigpit. Ibinaon ang muka sa leeg ng dalaga. Thank you, Hope. Does this mean pinapatawad mo na ako? Babalik ka na sa akin? Uuwi na tayo? Hindi umiwas sa yakap si Hope. Ipinulupot din niya ang mga braso sa bewang ni Winston at isinubsob ang muka sa dibdib nito. Ang bango pa rin ng asawa niya kahit pawis. Huwag kang masyadong magsaya, Winston Madrid. Oo, uuwi tayo, pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang parusa mo. Kahit anong parusa, Hope. Kahit paluhurin mo ko sa munggo. Kahit ipagawa mo sa akin lahat ng gawaing bahay. I'm yours. Totally and completely yours. Under desire mo na ako, promise. Talaga lang kung ganon bukas ng umaga, gusto kong ipagluto mo ulit ako ng bacon at gusto ko habang nagluluto ka, sasayaw ka ng macho dancing, yung gumugulong sa sahig ng kusina. Gumugulong sa sahig ng kusina? Pero madulas yung tiles natin, Hope. Baka mabagok ako. Tinalikuran ng dalaga si Winston at naglakad papunta sa passenger seat ng kotse. Sabay inikot ang buhok niya. Aalis na lang yata ulit ako. Babalikan ko si Sanders sa loob. Mabilis na tumakbo si Winston para buksan ang pinto para kay Hope. Sabi ko nga gugulong ako. Kahit sa ibabaw pa ng kawali na may mantika, gugulong ako. Pasok na misis ko. Uuwi na tayo. Marco, i-cancel mo lahat ng meetings ko bukas. Magpa-practice akong sumayaw. Napahalakhak si Hope habang sumasakay ng sasakyan. Sumilip siya sa labas at nakita si Marco na nagpupunas ng luha ng tuwa. Habang si Cassidy tuloy pa rin sa pag-video mula sa malayo. Ang matinding bagyo sa kanilang pagsasama tuluyan ng humupa. Ang bilyonaryong playboy na akala niya hindi makukontento sa isa, ngayon ay handang maging personal macho dancer niya araw-araw. Mapatunayan lang kung gaano siya nito kamahal. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw sa Maynila na tila ba walang nangyaring matinding iyakan sa parking lot kagabi. Sa loob ng Madrid penthouse, nakaupo si Hope sa paborito niyang high chair sa island counter ng kusina. Nakasuot siya ng silk robe at may hawak na kape. Nakangiti siya habang nakatutok ang kamera ng kanyang cellphone sa asawa niya. Si Winston Madrid, ang kinatatakutan at tinitingalang bilyonaryo ng bansa, ay kasalukuyang nakasuot ng kanyang pink na Kiss the Cook apron. Wala itong pang-itaas kaya kitang-kita ang abs niya. Ang nakakaloka, nakaplay sa background ang kantang Careless Whisper at seryosong-seryoso ang mukha ni Winston habang nagluluto ng bacon. Natatawa si Hope habang nagvi-video sa asawa. Winston, ano ba yan? Sabi ko macho dancing, bakit parang nagzumba ka lang dyan sa harap ng kalan? Asa na yung pangako mong gugulong ka sa sahig? Chill ka lang misis ko.
Nagwa-warm up pa lang ang mga muscles ko. Ayaw mo ba ng pa-abs ko ngayong umaga? Ako na yata ang pinakagwapong chef sa buong Pilipinas. Gwapo sana kaso puro mantika na yung mukha mo. Sige na, gawin mo na yung parusa mo. Baka lumamig pa yung bacon. Kapag hindi ka gumulong sa sahig, babalik ako kay Tita Elena. Wag, ito na nga oh, gugulong na. Babalik ka pa kay Tita Elena eh. Humiga si Winston sa malamig at madulas na tiles sa kusina para siyang batang nagmamaktol pero sinusubukang gawing macho ang kanyang pag-ikot. Itinaas niya ang isang binti at dahan-dahang gumulong mula sa ref papunta sa tapat ni Hope. Dahil madulas ang tiles at may kaunting mantika, bigla siyang dumulas at tumama ang tuhod niya sa cabinet. Aray ko, nabagok yung tuhod ko. Humalakhak ng napakalakas ang kanyang misis. Halos mabulunan ito sa iniinom na kape. Oh my God, okay ka lang ba? Sabi ko naman kasi sa'yo dahan-dahan eh. Ang pangit mong sumayaw, Winston. Pangit na nga sa hotel room, pangit pa rin dito sa bahay. Bago pa man makatayo si Winston mula sa sahig, biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang sekretary na si Marco. May dalang makapal na folders at isang tablet para sa schedule ng boss niya. Good morning po, Sir Winston. Ma'am Hope. Sir, pinakancel ko na po yung mga meetings ninyo ngayong araw tulad ng utos nyo kagabi. Pero may kailangan po kayong pirmahan para sa... Napatigil si Marco sa pagsasalita nang iangat niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang boss, ang bilyonaryong si Winston Madrid na nakahiga sa sahig ng kusina, naka-apron lang ng pink at hinihimas ang sariling tuhod habang tumatawa ang asawa. Nalaglag ni Marco ang mga folders na dala. Nanlaki ang mga mata ni Marco at namumula sa matinding hiya para sa boss niya. Sir Winston, ano ginagawa niyo dyan? Inatake po ba kayo? Tatawag po ba ako ng ambulansya? Bakit kayo nakahubad? Mabilis na tumayo si Winston. Inayos ang apron at pinilit ibalik ang seryosong CEO face kahit namumula ang pisngi. Wala to, Marco. Nadapa lang ako. May hinahanap ako sa ilalim ng ref. Oo, tama. May nahulog na barya. Bakit ka ba basta-basta na pumapasok? Diba sabi ko sa'yo kakato ka muna? Hindi na makahinga sa kakatawa ang misis niya habang nagpupunas ng luha. Marco, hayaan mo na siya. Nagpapractice kasi siyang maging macho dancer para sa bago niyang career. Baka sakaling bumagsak ang Madrid Empire, may backup plan siya. Pinilit na iniwas ni Marco ang tingin habang pinupulot ang mga folder. Ma'am Hope naman, baka po matroma ako. Sige po sir, iiwan ko na lang po yung mga papeles dito sa lamesa. Babalik na lang po ako sa opisina. Mag-iingat po kayo sa paggulong sir. Nagmamadaling lumabas si Marco na parang nakakita ng multo. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan sina Hope at Winston at sabay silang tumawa ng malakas. Nilapitan ni Winston si Hope at niyakap ito mula sa likod. Ipinatong ang baba sa balikat ng asawa. See, wala na akong hiya. Handang-handa na akong magpakabaliw para sa'yo araw-araw. Kahit makita pa ako ng buong kumpanya na nakaluhod sa'yo. Wala akong pakialam. Mahal na mahal kita, Hope. Napangiti ng matamis ang dalaga at hinaplos ang buhok ni Winston. Siraulo ka talaga. Mahal din kita, Winston. Pero wag mo nang uulitin yun. Baka mag-resign si Marco sa sobrang stress sa'yo. O siya, umupo ka na dyan at kakainin ko na tong extra crispy mong bacon. Lumipas ang 3 araw. Dahil day off ni Hope mula sa kanyang mga gawaing bahay, gusto niyang bigyan ng space ang asawa niyang nagtatrabaho. Nagdesisyon siyang bumisita sa kanyang best friend. Nagdrive siya mula Maynila hanggang Makati, kung saan matatagpuan ng tahimik at magandang home studio ni Cassidy. Pagpasok sa loob, naabutan niya si Cassidy na nagse-celebrate mag-isa. May hawak na slice ng cake at kumakanta. Ang buong studio ay may mga posters ng mga anime at audiobooks. Aba, parang ang saya-saya natin ngayon ah. Ano yan? Nag-hit na naman ang million views mo sa channel mo. Girl, mas malala pa doon. Alam mo ba kung bakit busy ako the past few days at hindi kita masyadong naititext? Nakuha ko. As in, accepted ako as official voice actor para sa corporation. Oh my God, Hope. Ang laking project nito para sa Cassidy VO and narration business ko.
Oh my God, Cassidy! Congratulations! Deserve na deserve mo yan. Ang tagal mo nang pinapangarap yan, di ba? Sobrang galing mo naman kasi talagang mag-narrate at magboses ng iba't ibang characters. Lalo na nung ginawa mo kong Tiffany. Kung hindi dahil sa training mo sa akin sa pagbaba ng boses, hindi maniniwala si Winston. Speaking of bilyonaryong aso, bilyonaryong asawa mo. Kamusta naman kayo? Balita ko kay Marco, nagbago na raw talaga yung iyakero mong mister. Totoo ba? Baka nagpapanggap lang ulit yun ha? Kas, grabe. Hindi lang siya nagbago. Naging anino ko na yata siya. Araw-araw bago siya pumasok, kailangan niya mag-iwan ng sticky notes sa ref na may cheesy quotes. Tapos kada oras tumatawag. Hope, kumain ka na ba? Hope, namiss kita. Hope, gusto mo ba ng milk tea? Ipapadeliver ko dyan. Dinaig pa yung mga high school na bagong magjowa. Humalakhak ang kaibigan niya sa narinig. Seryoso? Yung playboy na CEO naging clingy papi? Iba talagang naghahagawa ng karma. Minsan, kailangan lang talaga nilang makita yung asawa nila na lumalandi sa iba para matauhan. Paano yung mga babae niya dati? Wala na. I check his phone. With his permission, of course. Binigay niya sa akin lahat ng password niya. Maski password ng bank account at social media niya. Ako nang may hawak. Wala na siyang kahit anong kontak na babae maliban sa akin, sa'yo at kay Tita Elena. And get this, inutos niya kay Marco na bawal na siyang magkaroon ng private meetings na babae ang kausap unless kasama si Marco sa loob ng kwarto. Wow, extreme character development. Sinasabi ko sa'yo, Hope, parang naging bida siya ng mga kwentong ginagawa ko para sa kliyente ko. Parang si Yuji lang doon sa paborito kong Shakugan no Shana. Handang gawin ang lahat para protektahan yung mahal niya. Ang swerte mo, girl. You successfully hijack his life. Bumuntong hininga ng malalim si Hope at punong-puno ng kapayapaan ng puso. Oo nga naging worth it yung sakit. Naramdaman ko na ngayon na ako lang talaga yung reyna niya. Wala nang iba. Ilang linggo ang lumipas, nagkaroon ng malaking corporate gala ang Madrid Empire. Ginanap ito sa The Grand Imperial Hotel, ang mismong hotel kung saan nangyari ang surprise incident. Nung una, ayaw pumunta ni Winston dahil may masama siyang alaala sa hotel na ito. Pero pinilit siya ni Hope para harapin ang takot nito. Napakaganda ng ballroom, puno ng mga bilyonaryo, business tycoons at mga sikat na personalidad. Nakasuot si Hope ng isang eleganting emerald green gown habang si Winston nakasuot ng perpektong itim na tuxedo. Mula pagpasok nila, hindi binitawan ni Winston ang bewang ni Hope. Nakadikit siya dito na parang linta. Sa isang table malapit sa buffet, nakaupo si Tita Elena. Umiinom ng champagne at proud na pinapanood ang pamangkin. Habang kumukuha ng pagkain si Hope, may isang magandang socialite ang lumapit kay Winston. Ngumiti ito ng malandi at pasimpleng hinawakan ng braso ng bilyonaryo. Hi Winston, long time no see. Balita ko, masyado ka raw busy lately. Pwede ba tayong mag-catch up sometime? Baka gusto mong mag-coffee. Treat ko. Nakita ito ni Hope mula sa buffet table. Kumunot ang noo niya. Akmang lalapit na sana siya para tarayan ng babae nang marinig niya ang napakalakas at malamig na boses ng kanyang asawa. Mabilis na umatras na parang nakahawak ng mainit na kawali si Winston. Pinagpag ang kanyang braso. Excuse me, miss. Bawal akong hawakan at hindi ako umiinom ng kape kasama ang ibang babae. My wife is the only woman I spend my time with. Allergy ako sa mga flirt, kaya kung pwede lumayo ka. Bago pa makita ng asawa ko yung ginagawa mo, baka ibaon ka nun sa lupa. Napangangang socialite sa sobrang hiya at mabilis na naglakad palayo. Napangiti si Hope ng napakalawak. Lumapit siya kay Winston at pumulupot sa braso nito. Ang taray naman ng asawa ko. Allergy sa flirt? Bago yun ah. Hinalikan ng mister niya ang tuktok ng kanyang ulo. Nakahinga siya ng maluwag. Ayokong matulog sa sofa, Hope. Tsaka seryoso ko. Ikaw lang ang maganda sa paningin ko. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nakabangga sa kanila. Pamilyar ang mukha ng lalaki. Nang mag-angat ito ng tingin, nanlaki ang mata nito at namutla. Si Sander, ang lalaking ginamit ni Hope sa bar para pagsilosin si Winston. Nagtatrabaho pala ito bilang isa sa mga event organizers ng gala.
Mr. Madrid, sir, wala po kong ginagawang masama, promise po. Hindi ko po titingnan yung asawa niyo. Nagtatrabaho lang po ako dito. Huwag niyo po kong ipatapon sa labas ng bansa. Napatakip ng bibig si Hope dahil pinipigilan ng tawa. Sander, kalma ka lang. Hindi ka niya naawayin. Napakamot ng batok si Winston. Medyo nahiya sa ginawa niya noon sa bar. Inilahad niya ang kamay kay Sander. Bro, sorry sa inasta ko sa bar nung nakaraan. Nagdilim lang ang paningin ko kasi asawa ko yung hawak mo. I was acting like a jealous caveman. Sorry kung tinakot kita. Good job sa event na to. I'll make sure Marco gives your team a bonus. Nalaglag ang panga ni Sander. Hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan siyang nakipagkamay kay Winston. Seryoso po, sir? Wow, thank you po. Sige po, enjoy the party. Mabilis na tumakbo palayo ang binata bago pa magbago ang isip ng bilyonaryo. Look at you, nagsasorry na. I'm proud of you, Mr. Madrid. Ngumiti ng matamis si Winston. I'll do anything to make you proud, Mrs. Madrid. Speaking of which, may surprise ako sa'yo. Tara. Hinila ni Winston si Hope paalis ng ballroom. Sumakay sila sa VIP elevator pataas. Nang makita ni Hope kung saang floor sila patungo, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Winston, bakit tayo pupunta sa Penthouse Suite 8? Diba dito yung sa escort booking mo? Bakit mo ko dadalhin dito? Hinawakan ng mahigpit ni Winston ang kamay ni Hope. Trust me, Hope. Please, gusto ko lang baguhin ang alaala natin sa kwartong to. Pagbukas ng double doors ng Penthouse Suite 8, napasinghap si Hope. Wala na ang mga cheap na red rose petals at madilim na ilaw na ginamit para sa escort booking noon. Sa halip, ang buong kwarto napupuno ng mga paborito niyang bulaklak, mga puting tulips at rosas. Ang buong paligid naiilawan ng mga fairy lights at sa gitna ng kwarto may isang table for two na may candlelit dinner. Sa paligid ng kwarto may mga nakahang na pictures nilang dalawa mula noong una silang ikasal hanggang sa mga masasayang moments nila sa bahay. Winston, ano to? Bakit? Tumulo ang luha ng dalaga sa sobrang tuwa. Kinuha naman ni Winston ang kamay niya at siya'y tinitigan. Hope, ang kwartong to ang naging pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dito muntik na kitang mawala ng tuluyan. Pero dito ko rin na-realize kung gaano kita kamahal. Dito ko napatunayan na kahit maghanap pa ako ng iba, ang puso't katawan ko, ikaw at ikaw lang ang hahanapin. Dahan-dahang lumuhod si Winston, hindi para mag-macho dancing, hindi para magmakaawa dahil sa kasalanan. Lumuhod siya bilang isang lalaking handang ibigay ang buong buhay niya sa babaeng nasa harap niya. Kumuha siya ng isang maliit na velvet box mula sa bulsa ng kanyang tuxedo. Pagbukas niya nito, isang napakagandang diamond ring ang kuminang sa ilalim ng mga ilaw, isang bagong singsing. 6 months ago, we got married because of an arrangement. Wala tayong choice at wala akong choice. I was a stupid playboy who didn't know how to love. Pero ngayon, I am making a choice. My choice is you, Hope. Gusto kong pakasalan ka ulit. This time walang arrangement, walang secrets, at walang ibang babae. Just me, completely devoted to you. Will you marry me again? Hope Ligarda Madrid? Humagulgol ng malakas si Hope. Hindi niya napigilan ng emosyon. Tumango siya ng sunod-sunod. Oo Winston. Siraulo ka. Pinaiyak mo na naman ako. Siyempre pakakasalan kita ulit. Ikaw lang ang bilyonaryong gusto kong makasama habang buhay. Tumayo si Winston. Tuwang-tuwa na parang nanalo sa loto. Isinuot niya ang bagong singsing sa daliri ni Hope at binuhat ang asawa. Iniikot sa gitna ng suit habang nagtatawanan silang dalawa. Ibinaba niya si Hope at hinawakan ang mukha nito. Tinitigan ng mga mata na minsan niyang sinaktan pero ngayon punong-puno ng pagmamahal. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi at hinalikan si Hope. Isang matamis malalim at perpektong halik na nagbubura sa lahat ng mapapait nilang nakaraan. Mula sa pagiging isang babaerong mister at isang misis na nagpanggap na VIP escort, nahanap nila ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Napatunayan ni Hope na minsan, kailangan mong gumawa ng nakakalokang hakbang para matauhan ang taong mahal mo. At napatunayan ni Winston na ang pinakamatinding thrill sa buhay ay hindi matatagpuan sa ibang babae.
kundi sa piling ng nag-iisang misis na handang ipaglaban at angkinin ng puso niya. Tuluyan ang tinalikuran ni Winston ng pagiging playboy. Ang Madrid Empire ay mayroon na ngayong nag-iisang reyna at ang reynang iyon walang iba kundi si Hope.